Layunin ng paksang ito ay pagtapos ng araling ito, ang mag-aaral ay nalalaman ang kahulugan ng salitang pangalan. Natutukoy ang iba't ibang pangalan ng bawat bagay o tao. Napapangkat-pangkat ang bawat pangalan. Magandang araw mga bata, maligayang pagbabalik. Sana ang bawat isa sa inyo ay nasa mabuting kalagayan. At ako si Binibining Luzumi Nagamurot Farto, ang iyong makakasama sa asignaturang Filipino. Bago tayo magsimula sa araw na ito, nais ko munang hilingin sa inyo na tumayo at simulan natin ang ating pananalangin sa araw na ito. At ipikit ang mga mata, tsaka yumuko. Leia, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin? Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang, at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na mas higit naming kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Okay, class. Bago kayo umupo, maaari nyo munang pulutin ang mga nagkalat na basura o papel sa inyong mga upuan. Maaari nyo bang pulutin at itapon ito sa tamang tapunan o basurahan? Maliwanag po ba? Maliwanag. Okay, maaari na kayong umupo, class. May lumiban ba sa ating klase ngayon, class? Wala naman. Mabuti kung ganun, ang inyong attendance ay perfect. Okay, class, may ipapakita ako sa inyo na larawan. Okay, ano ang nahihinuha nyo sa larawang aking ipinakita? Yes, magaling. Ang talambuhay ni Francisco Balagtas Baltasar. Magaling. Yung palagay ay may ugnayan ba sa ating paksa sa ating aaralin ngayong araw? Yes, magaling. Ang kanyang talambuhay ay may ugnayan nga sa ating tatalakayin ngayong araw. Handa na bang makinig ang lahat upang mapakinggan ang talambuhay ni Francisco Balagtas Baltasar? Magaling. Bago kayo makinig, nais ko munang ipahatid sa inyo na magsulat habang nakikinig sa kapwa mag-aaral na nagbabasa sa talambuhay ni Francisco Balagtas Baltasar. At maaari po ba sa inyo na huwag maingay habang binabasa ang kwento? Ang talambuhay ni Francisco Balagtas Baltasar. Lunes ng umaga, ang aralin ni Roy at tungkol sa talambuhay ng isang makata. Napili niyang isalaysay ang tungkol kay Francisco Balagtas Baltasar, na si Francisco Balagtas Baltasar ay isinilang noong ika-2 ng Abril 1778 na nayon ng Panginaay Bigaa, Bulacan. Francisco Balagtas Baltasar ang tunay niyang pangalan. Ang mga magulang niya ay sina Juan Baltasar at Juana de la Cruz. Si Francisco ang bunso sa 4 na magkakapatid. Sa gulang na 11, siya ay naglilingkod sa isang mayamang taga-Tondo na nangakong siya ay papag-aralin. Si Balagtas ay likas na masipag at matalino at sibik na matuto. Si Padre Mariano Pilapil ang una niyang naging guro ni Balagtas sa pagsusulat.
Si Juan de la Cruz naman ang sumunod na naging guro niya sa pagtula. Natutong umibig si Balagtas. Nakilala niya si si Maria Asuncion Rivera, nakilala sa Palayaw na Celia. Nang nanirahan siya sa Pandakan, Maynila, ngunit may kaagaw si Balagtas kay Celia na isang mayaman, si Mariano Capoli. Gumawa si Capoli ng paraan upang mabilanggo si Balagtas at mapakasalan si Celia. Ang kanyang naging karanasan sa pag-ibig at ang kahaba-habag na kalagayan ng Pilipinas sa ilalim ng mga Kastila lang siyang nagbibigay inspirasyon sa kanyang upang sulatin ang Florante at Laura. Hinangaan naman ang sambayanan Pilipino ang kanyang obra maestra. Okay, class, naiintindihan ba ng maayos ang kwento na binasa? Mabuti naman kung naiintindihan nyo. Okay, kung ganon, may ilang katanungan lamang ako at nais kong sagutin ninyo ito para matunghayan natin kung kayo nga ba ay nakinig habang binabasa ang kwento ng buhay ni Francisco Balagtas Baltasar. Unang tanong, yes, Aubrey, sino si Francisco Balagtas Baltasar? Si Francisco Balagtas Baltasar ay taga-Nayon ng Panginay, Bulacan. Siya ay bunso at pang-apat siya sa magkakapatid na anak sina Juan Baltasar at Juana de la Cruz. Magaling, tunay nga na nakinig kayo, class. Si Francisco ay mabait na anak, di ba mga bata? Kaya dapat natin siyang tularan. Siya ay nag-aral na kahit na masukan siya sa mayamang taga-Tondo para lamang makapagpatuloy sa kanyang pag-aaral. Pangalawang tanong, ano ang kahangahangang katangian ni Francisco Balagtas Baltasar? Yes, Jessie. Si Balagtas ay makisig, matalino, masipag at mapagmahal sa kanyang bayan. Hinangaan ng sambayanang Pilipino ang kanyang obra maestro. Mahusay, Jessie. Si Francisco ay hindi lingid sa kaalaman na siya ay napakagaling na makata o magaling sa pagtutula at lalo pat mapagmahal sa kanyang inang bayan. Kaya mga bata, isip natin ng paggawa ng mabuti sa ating kapwa at maglingkod tayo sa ating inang bayan na kung saan dito tayo nakatira, kaya dapat natin pangalagaan at ipagtanggol ito. Pangatlong tanong, sino-sino ang naging guro ni Francisco Balagtas Baltasar sa pagsulat at pagtula? Yes, Jane. Si Balagtas ay naging guro niya si Padre Mariano Pilapil sa pagsulat at Juan de la Cruz naman ay guro niya sa pagtula. Magaling, Jane. Sila ang naging guro ni Francisco Balagtas Baltasar para matuto sa kanyang mapapag-aral. Okay, sunod naman tayo. Bakit nabilanggo si Francisco Balagtas Baltasar? Yes, lovely. Si Mariano Capoli ay kaagaw ni Francisco sa iniibig niyang babae na si Maria Asuncion Rivera. Ngunit si Mariano Capoli ay gumawa ng paraan upang mabilanggo at siraan si Francisco Balagtas Baltasar. Kaya nabilanggo si Francisco ng dahil sa pag-ibig niya kay Maria Asuncion Rivera na kagagawan ni Mariano Capoli. Paano niya naisulat ang Florante at Laura? Yes, tense. Sa labis na pagturusan niya sa loob ng kulungan, ay naisip ni Balagtas isulat ang Florante at Laura dahil na rin sa pag-ibig niya kay Celia at ang pag-ibig iyon ang nagbigay ng gulo sa kanyang buhay. Okay, mahusay din, sadyang makapangyarihan si Mariano Capoli noong kapahunan ng Kastila.
Si Francisco Balagtas Baltasar ay pilit niyang sinulat ang Florinda at Laura at doon na isulat niya ang kalabisan at pagmamalupit ng mga Espanyol dito sa ating bayang. Tumpak lahat ng inyong mga sagot, mga bata. Malinaw na sa inyo ang talambuhay ni Francisco Balagtas Baltasar? Dumako naman tayo sa panibagong paksa natin. Class, nakikita ba ang nakasulat? May galing kung gano'n. Ano sa palagay nyo ang tawag dito, class? Tama, mga pangalan. Ang mga salitang ito ay tinatawag na pangalan. Ang pangalan ay salitang pantawag sa tao, bagay, hayop, puok, o pangyayari. Okay, class. Ano naman ang tawag natin sa pangalan? Yes, Cherry? Okay. Kanina, sinabi natin na ang pangalan ay isang bahagi ng pananalitang tumutukoy sa pangalan ng tao, class. Ito ang mga halimbawa ng tao na kung saan ang tinutukoy nito ay pangalan ng tao. Like halimbawa, Ana, Daniel, tatay, nanay, guro, bata, at pulis. Sa bagay naman, ang mga halimbawa nito ay lapis, tsinelas, cellphone, computer, at marami pang iba. Halimbawa naman ng hayop, ito ay pangalan ng mga hayop like pusa, ibon, buhaya, kambing, kabayo, at manok. Sa puok palunan naman tayo na kung saan ay mga tinatawag na lugar. Okay? O puok nga. Halimbawa, Calamba, Laguna, and paaralan, bahay, palengke, at marami pang ito yung tinatawag natin na Pasko, kaarawan, piyesta, araw ng mga puso. Okay, class, napakinggan naman ninyo ang talambuhay ni Francisco Balagtas Baltasar at ganun din ang pangalan na kung saan alam din natin o alam din ninyo ang mga halimbawa ng pangalan like tao, bagay, hayop, halaman, lunan o puok o pangyayari. At may mga halimbawa din tayo na nabanggit at alam ko na may natutuhan din kayo sa ating paksa. At ngayon naman, class, may pagsusulit akong inihanda sa inyo. Una, may letrang A and B sa unang pagsusulit na kung saan ang A, bilugan ang mga titik ng wastong kahulugan ng mga salitang may salungguhit. Dito nakabase sa una nating tinalakay na kung saan ang talambuhay ni Francisco Balagtas sa letrang B naman, bilugan ang wastong sagot sa bawat tanong ayon sa nabasang kwento. Ito naman ay tumatalakay din sa kwento na ating napakinggan kanina na binasa ng inyong kapo mag-aaral na ang talambuhay ni Francisco Balagtas Baltasar. Pangalawa naman, ito ay tumatalakay sa ating natapos na paksa na kung saan ito ay mga halimbawa ng pangalan. At naibigay ko din sa inyo kanina ang mga halimbawa nito. At ito ay piliin lamang sa bawat pangungusap ang mga pangalan. Sunod naman ay piliin ang pangalan sa loob ng pangungusap. Isulat ang titik lamang. Ito naman ay sa kolom na kung saan itapat lamang ninyo ang inyong napilong sagot sa ibaba. At ito naman ang takdang aralin na aking
Yun lamang po at maraming salamat. Thank you.